Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tinitipon tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan na ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Nalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagbibigay mo sa amin ng bagong pagsilang sa binyag, pinagkalooban mo kami ng buhay mong walang wakas. Kaming pinatawad at binuhay para makapiling mo kailanman, ay pasapitin mo sa kaganapan ng iyong kadakilaan sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra, at may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudeya at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw, ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem, at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan, at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia, sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na marangal sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Mysia, ibig sana nilang pumasok sa Bithynia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagta sila ng Mysia at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga-Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumaya kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung napopuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin, bago sa inyo. Kung kayo nga ay sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit, yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napopuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ganda umaga po sa inyong lahat. Ngayon pong araw na ito ay sinisimula natin ang pagsisiyam sa karangalan ng tagapagtatag ng Oblatos ni San Jose, ni St. Joseph Marelo. Kaya salamat po sa ating Joseph Marelo Youth dito sa ating parokya sa pangunguna ng ating lubang kagalang-galang na Ma'am Jen, si Ma'am Eper, pagkat siya ho ang gumawa ng programa at nagplano para sa ating paghahanda para sa kapestahan ni St. Joseph Marelo. Isang obispo sa Acqui, Italy. Pero siya po ay pinanganak sa Turin, Italy. Isa po siyang Italiano. At nagpari sa Asti, Italy. At noong pong siya ay pari, kanyang pinlano na pag-isipan at itinatag ang kapatiran ng Oblatos ni San Jose, na kung saan kami pong mga pari na naglilingkod dito sa San Jose ay kabilang o kaanib. Kami po ang Oblates of St. Joseph Giuseppini d'Asti. Ang nagtatagpo ay si St. Joseph Marelo, na isang pari at naging obispo. Kaya makikita po ninyo yung kanyang imahen na siya ay nakasutana, merong kapa at merong cross, pagkat siya po ay isang obispo. Yan po ang siya po ang nagtatag ng samahan namin. Kaya nga po meron tayong tinatawag dito sa ating parokya, mga batang naglilingkod dito sa altar, Marelos Boys and Marilets. Kapagkat si St. Joseph Marelo, nung siya ay bata pa, ay araw-araw nagsisimba doon sa kanyang parokya. At siya sa altar. Kaya po, mayroong mga Marelos Altar Boys, no? Marelos Altar Knights. Diyan din po ako naging unang kasapi doon sa Padre Garcia, paglilingkod sa altar. At doon marahil napukaw yung aking kagustuhan na magpari. Sapagkat ako po ay naging Marelos
Naalala ko nung ako ay 9 years old, grade 3, ako ay isinama ng aking tiyo na Morelos. Hindi ko malilimutan si Kuya Toti at sabi sa akin ako daw ay mag-serve at ipapasok daw niya akong Morelos. Kaya ako isinama kay Father Joey Apin, na ano naman ay siya rector sa college seminary. At every weekends ay pumupunta sa Padre Garcia para tumulong doon sa Italianong pare kay Father Uro Gotri. So, ako ay hila-hila ng aking tiyuhin, Kuya Toti, at ipapasok nga akong Morelos. So, inabangan namin si Father Joey. Father Joey ay, sayang nga lang, at namatay na, no? At natagpo ang natutulog sa kanyang kwarto at yung pagkamatay ni Father Joey, nakakatuwa at gawa ng yung pwesto niya ay katulad nung sleeping Joseph, no? Kaya bagamat malungkot tayo sa kanyang pagpanaw, ay nakakatuwa naman sapagkat yung biyaya na ipinagkaloob sa kanya ay pinakita na talagang siya'y Josepino, no? Jose Apin, Saint Joseph. Nung pagpasok ko sa kwarto para tingnan, abay nakita ko yung posisyon niya ay sleeping Joseph, no? Payapang-payapa sa kanyang pagpanaw. Nung ako kay grade 3, isinama ako sa kanya. Ito naman, nung buhay pa si Father Joey, lagi kong ikinukwento na ako'y dinala ng aking tiyo kay Father Joey at ako'y gustong ipasok na Morelos. Ako'y grade 3. Ay, sabi ni Father Joey, nung ako'y makita, tinignan ako, head to foot. Sabi sa akin grade 3 ka na? Makita ko, grade 3 ka na? Sabi doon sa akin, tiyo, papasok na Morelos. Sabi ng tiyo ko, opo, ito po'y sinasama ko na talaga sa pagsisimba, gusto pong makasali sa investiture, ay papasok po sa Morelos. Grade 3. Sabi ni Padre Joey, palakihin mo muna. Hindi ako nakasali sa investiture. Ang tagal kong aspirant. Ilang taon? Kung hindi pa dumating si Father Mario Cueto, wala na rin, hindi ako makakasali sa investiture. At gawa nang sabi ni Father Joey, palakihin daw muna ako. Ayaw maniwala na ako'y grade 3 na pala. Doon nagsimula ang aking paglilingkod sa altar. Araw-araw, nagsiserve. Pag-araw ng linggo, kahit na mayroong schedule ng pagsiserve, ako'y nakaabang sa sacristy. At yung grupo na magsiserve, inaabangan ko kung may absent. Kasi kung may absent, ako ang papalit. Kaya lahat ng misa pag-araw ng linggo, nagsiserve ako. Sapagkat ako'y inspired kay Saint Joseph Marelo. Well, nakilala ko siya nung ako elementary, hindi pa siya santo. Venerable Joseph Marelo. Hanggang sa ako'y pumasok sa seminaryo, noong 1993, ay siya ay deklara bilang Beato. Blessed Joseph Marelo. At noong 2001, misa ko na rin naikwento, hindi pa ako pare, November 25, 2001, doon siya naideklarang santo. Saint Joseph Marelo. Doon siya na-canonize sa Rome, Italy. At noong November 25, 2001, hindi pa ako pare. Ako ay 4th year sa theology. Ay isa ako sa 2 seminarista na naka-attend sa Rome, Italy, ng canonization ni Saint Joseph Marelo. Kaya nung na-canonize si Saint Joseph Marelo, nandun lang naman ako. Umattend ako doon. Kasama ako sa mga Filipino delegation na nagpunta. Kasama ko yung mga pare. At kami umattend ng canonization ni Saint Joseph Marelo. Kaya sa akin pong buhay, simula pagkabata, ay napakalaki ng impluensya ni Saint Joseph Marelo. At ito yung ating ipinapahayag sa mga kabataan. Kaya meron tayong JMY, Joseph Marelo Youth. Ating ipinakikilala at nang sa ganun ay ma-impluensyahan yung kanilang buhay ni Saint Joseph Marelo. Ma-inspire sila sa napakagandang kwento ng buhay ni Saint Joseph Marelo.
At alam na naman ng ating mga kabataan ang kwento ng kanyang buhay. Talaga namang nakaka-inspire. Si St. Joseph Marelo, hindi katulad ng ibang mga banal at mga santo na talagang gumawa o sumulat ng mga matitinding libro o aklat. Bagaman at napakaganda ng kanyang mga iniwang kasulatan sa atin. Yung araw-araw ay binabasa namin, Thoughts of the Founder, kung tawagin namin. Kaming mga reliyoso at mga pari ay pinag-aaralan yan, Thoughts of the Founder, at pinagninilayan. May mga maganda siyang sinulat. Pero hindi katulad ng ibang mga santo na talagang mga philosophical at mga theological treatise ang kanyang iniwan. Hindi ganoon si St. Joseph Marelo. Meron siyang mga sinulat na iniwan sa atin na napakaganda para ating mapagnilayan. Hindi rin siya katulad ng ibang mga santo o mga banal na talagang sumikat dahil nag-perform ng mga matitinding mga himala, no? Hindi siya stigmatist tulad ni Padre Pio, no? Hindi siya nagbabaylocate, no? Katulad ni Padre Pio o ng ibang mga santo. Hindi ganun ang buhay ni St. Joseph Marelo. Ang buhay ni St. Joseph Marelo, kung ating pag-aaralan, ay napakasimple lang. At yung kanyang kasimplihan, yung pagiging payak, yun ang nagdala sa kanya sa kabanalan. Sa katunayan, noong siya ay pari at nagtatag ng kapatiran ng Oblates of St. Joseph doon sa Asti, siya simpleng pari na nagsisikap gumawa ng mabuti, tumulong sa mga batang paslit na yung nung panahon ngayon ay usong-uso sa Germany, sa Italy, 1878, nagtayo siya ng orphanage. Alam niyo, nung pagtatayo niya ng orphanage, gumagawa na nga ng kabutihan si St. Joseph Marelo. At dito natin ipapasok yung sinasabi sa Ebanghelyo, na gumagawa na ng mabuti, ay inuusig pa. Alam niyo, naku, kung ano-anong mga kasinungalingan ang ibinintang kay St. Joseph Marelo. Sa katunayan, yung tinatawag naming Mikilerio, na kung saan doon nakatira ang mga Oblates of St. Joseph noong March 14, 1878, nung itinatag ang kongregasyon. At merong mga brothers na kasapi, ay pinagbintangan si St. Joseph Marelo na nangungupit, at pinagbintangan tungkol sa pera. Sapagkat napakaganda ng kanyang mga ginagawang kabutihan at ipinapahayag ang mabuting balita sa magitan ng pagtulad sa kabanalan ni Kristo kasama ang mga OSJ brothers. Abay, akalain ninyong pinagbintangan pa siya ng kung ano-ano at nailathala pa sa pahayagan na itong paring ito hanggang sa naging obispo nga ay nangupit, pinagbintangan, inusig ng mga kapwa pare. Kita ninyo, pag gumagawa ng mabuti, abay, pinagbibintangan pa ng kung ano-ano. At yan ang paalala sa atin ni Kristo Yung mga tapat na lingkod ni Kristo na sumusunod sa Kanya at gumagawa ng kabutihan, abay, kita ninyo. At minsan ay gumagawa ka na ng mabuti, ikaw pa ang minamasama. Yan ang paalala sa atin ni Kristo sa Kanyang mga tapat na alagad, katulad ni St. Joseph Marelo, na gumawa ka ng mabuti, ikaw pa ang mamasamain. Bagay, minsan naman talaga ganyan Ang kaya nga lamang, ang napakaganda paalala sa atin, baka dahil sa makabagong panahon, ay kung alin ang masama, ay yun ang ating kinakampian. Sabagat ayaw natin sa mabuti. Kita ninyo itong mga nagdaang eleksyon. Ano nangyari sa ating mga Pilipino? Hindi ko naman nilalahat. Pero, Diyos ko naman, lulukuhin pa naman tayo. Ako naman ay butante din. At ako naman may mga ibinoto din. Pero bakit ganun tayo? Ito siguro kailangan natin tingnan at pag-aralang mabuti bilang mga Katoliko at simbahan. Bakit? Ba't ayaw nating pumili ng mga kandidatong yung talagang matutuwid at mga matitino? Bakit ang mga ibinoto natin ewan ko. Pagkatapos parang tuwan-tuwa pa tayo. Ito siguro dapat nating mapagnilayan At siguro dito papasok yung papel ng simbahan na sinasabi ni Kristo na tayo ay
Matuto na dapat tayo eh. Bakit tayo hindi natututo, ano? Mga Katoliko pa naman tayo. Lalo na tayo mga Katoliko eh. 80% daw ng populasyon ng Pilipinas, Katoliko eh. Oh, ay bakit tayo eh, ganito nangyayari sa atin? Ha? Yung mga mabubuti, ayaw nating ilagay sa pwesto. At yung mga, ewan ko, siya nating mga ibinoboto, ay siguro ito dapat nating matingnan at mapagnilayan. Alam naman natin, pero ang dami nating reklamo. Na si Garne nangungurakot, na si Garne nangungupit, na si Garne illegal. Ang dami nating reklamo. Dito pagkatapos ng eleksyon, sa aking pakikipag-usap, ang dami kong sa paglilipon. Nakikinig ako. Ang dami ng mga hinaing. Alam niyo, sinasabi ko, ay kasalanan natin yan. Ayun pa rin ang ating ibinoto eh. Yung mga taong di natin pinag-aaralan at pinag-iisipan, tapos ang dami nating reklamo. Ang dami nating puna. Ang dami nating pula. Ay bakit gayon? Pero sabi ni Kristo, ang mga gumagawa ng mabuti, uusigin. Lalo na kung ang gumagawa ng mabuti para kay Kristo. Subukan mo magsalita ng tungkol kay Kristo at ikaw babatikusin ka. Oh. Subukan mong gumawa ng mabuti ayon sa kalooban ni Kristo at ikaw ay pupunahin. At siguradong baka hindi ka maiboto pag kumandidato dahil sasabihin nila ayaw namin diyan mabuti. Bakit ganun tayo? Sabagay, yan naman ang sinabi ni Kristo eh. Pero alam ninyo, ang sabi ni Kristo ay dapat binubuksan natin ang ating puso at isipan para sa Diyos. At kung ang ginagawa natin ay para sa Diyos at ayon sa aral ni Kristo, abay kahit anong sabihin sa atin, hindi tayo matatakot. Ayun naman, ang karugtong noon. Kaya natatakot gumawa ng mabuti, tayo, o yung mga naglilingkod sa bayan, kaya natatakot gumawa ng mabuti. Kasi pag ginagawa ng mabuti, pag gumagawa ng mabuti, ay sama, binabatikos. Meron akong kakilalang politiko eh. Kaya hindi na kumandidato, ay sapagkat, sabi niya, ayaw ko na partner. Yan na may naglilingkod ka na, gumagawa ka ng mabuti. Ikaw pang minamasama, ikaw pang binabatikos. Wala kang kakampi doon. Wala kang kakampi sa gobyerno. Wala kang kakampi sa sangguniang bayan. Bakit? Ay sapagkat ikaw lang ang naninindigan sa kabutihan eh. At para lahat yung gusto kung alin ang illegal, kung alin ang masama, yun ang gusto ng karamihan. Bakit nagkakaganyan tayo? Sabi ni Kristo, manindigan tayo sa kabutihan na kahit na tayo inuusig, na kahit na tayo binabato, may maninindigan tayo. Itong mabuti eh. Ito ang tama. Bakit hindi na tayo ngayon makapanindigan sa tama at sa mabuti? At dun tayo sumasama sa masama. Tingnan ninyo kung sino ang inyong kakampi. Tingnan nyo lang. Maging honest tayo nang ayon sa ating konsensya. Yun ang mga katatapos lang na eleksyon. No? Ngayon ay proklama na naman yung ilang mga nanalo eh. Pero itong gusto kong pukawin ang damdamin natin. Ang bawat isa sa atin. Tingnan natin kung sino ang ating kakampi at maging honest tayo sa ating konsensya. Kung yan ay mabuti, good. Kung yan ay hindi nangungurakot, good. Ha? Kung yan ay hindi illegal, mabuti. Kung yan ay ayon sa moralidad na itinuturo ng simbahan, hindi dahil tayo namumulitika, kundi yun ang mabuti, tama. Magkakampi tayo. At tayo ay nakay Kristo. Bago pa mag-eleksyon, ito yung pinangaral na natin. Pinangaral Abay,
pinagtapusan para tayong mga hindi nakikinig sa aral ni Kristo Alam kaya ang ating sinunod, ang ating konsensya na itinuturo sa atin ang mabuti. O ginawa natin ang sarili nating gusto na pumapanig pa tayo sa mga masama. Kaya nga, napakaganda ng hamon ng Ebanghelyo sa atin. Manindigan para sa kabutihan. Kahit sa mga simpleng pang-araw-araw nating buhay, dapat ay doon tayo sa kabutihan sapagkat yun ang magdadala sa atin sa kabanalan. At yan ang buhay ni St. Joseph Marelo. Nanindigan siya bilang pari at bilang obispo sa kabutihan. Kaya naman siya ay ating pinaparangalan ngayon sapagkat siya ay naging banal. Buong kagalakan nating purihin ang Panginoon na bumuhay sa kanyang anak mula sa mga patay. At dahil dito ay nakatitiyak tayo ng buhay na walang hanggan. Hingin natin ang tulong ng Panginoon sa mga panahon ng pagsubok. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga pastor, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong busugin sa mabubuting aral. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga inuusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Hesukristo, naway patuloy na palakasin ng kapangyarihang walang maliw. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway makatagpo ng kagalakan sa ating pananampalataya kahit sa harap ng mga pagsubok at kasawian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang may sakit, naway makatagpo ng ginhawa ng kalooban habang pinagninilayan ang inihahandog ni Jesus na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, sinirang mo kami upang makasalo mo ng walang katapusan sa iyong kaharian. Pagkalooban mo kami ng lakas upang pasanin ang mga dusa at paghihirap. Bunga ng pagkaunawang muli, kaming bubuhayin sa pamagitan ng mapanligtas na kapangyarihan ni Hesukristo. Hiniling namin ito sa pamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ng mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan, sa magitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang pagkain ng Mesiyas, ang maamong tupan na tumbos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilulunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw na. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Berang Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaysa ng mga apostol at mga martir. Kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na inanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo At rin. nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Nais ko